Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na hindi ko na makikilala ang sarili ko sa harap ng salamin. 12 taon akong naging tapat, naging anino sa loob ng bahay na itinayo ng asawa ko mula sa dagat. Pero sa bawat pader na pinapaayos ko kay Severino, hindi ko napansin na unti-unti ko na palang ginigiba ang pundasyon ng sarili kong dangal. Hindi ko hinanap ang kasalanan. Hinanap ko lang ang isang tao na makakakita sa akin bilang babae, hindi bilang kasambahay na may singsing. Ngayong wasak na ang lahat, itatanong ko sa inyo. Kung ang bawat gabi mo ay puno ng lamig, makakaya mo bang tanggihan ang init ng isang taong handang makinig? O gagawin mo rin ang maling pagpili na ginawa ko? Sana hinayaan ko na lang na tuluyang mabulok yung kisame ng bahay namin noon. Sana hinayaan ko na lang na pumasok ang ulan, na mabasa ang mga gamit, o kahit ano rin na lang kami ng baha. Dahil sa pagtatangka kong ayusin ang mga bitak sa paligid ko, doon ko pala mas lalong wawasakin ang lahat. Kung titingnan ko yung mga lumang litrato namin ni Ben-Hur, parang ibang babae yung nakikita ko. Isang babaeng nakangiti, maayos ang pagkakatali ng buhok, at kampante sa likod ng asawang laging nakauniporme ng pangmarino. Pero yung ngiting yon, matagal nang wala bago pa dumating si Severino. Nagtatago na lang ako noon sa likod ng mga padala ni Ben-Hur. Malaki ang bahay namin, sa totoo lang. Isa sa pinakamaganda sa barangay. Pero habang tumatagal, parang mas lalong lumiliit yung mundo ko sa loob nito. 10 buwan sa isang taon, mag-isa lang ako. Kasama ko ang anak ko, si Shaina. Pero bata pa siya noon. Hindi naman niya maiintindihan yung bigat ng katahimikan sa gabi kapag tulog na siya. Si Ben-Hur? Isang boses lang siya sa cellphone. Isang boses na laging nagmamadali. Oh, Talisa, pumasok na ba yung allotment? Bayaran mo na agad yung kuryente. Pakisigurado na maayos yung mga papeles sa bangko. Yan ang karaniwang bungad niya. Hindi, kumusta ka o namimiss kita. Ang mahalaga sa kanya, tumatakbo ang bahay. Para kaming negosyo na kailangang laging maayos ang balanse ng pera. Hindi niya alam, o baka alam niya pero wala siyang pakialam, na unti-unti na akong kinakain ng lamig sa gitna ng lahat ng kaginhawaang ipinapadala niya. Nagsimula ang lahat nung isang gabi ng malakas na ulan. Nakaupo ako sa sala, nanonood ng balita, nang marinig ko yung sunod-sunod na patak sa sahig. Sa may kusina, malapit sa lababo, may malaking bitak na palayong kisame. Ang tagal ko na kasing napapansin na may bahid ng dilaw doon, pero hinayaan ko lang. Nung gabi na yon, bumigay na siya. Parang gripo na tumutulo ang tubig sa gitna ng madilim naming kusina. Tumawag ako kay Ben-Hur. Akala ko, mag-aalala siya. Tumawag ka kay Severino, sabi lang niya sa kabilang linya. Naririnig ko pa yung ingay ng makina ng barko sa background niya. Siya yung gumawa ng bahay ni na Kapitan. Mapagkakatiwalaan yon. Sige na, may duty pa ako. Yun lang. Pagkatapos ng tawag, naiwan akong nakatayo sa kusina, may hawak na timba, habang tinitingnan yung butas sa taas. Pakiramdam ko noon, hindi lang yung kisame ang may butas. Pati yung buhay ko, may malaking puwang na hindi mapunuan ng kahit anong halaga ng dolyar. Kinabukasan, dumating si Severino. Hindi ko makakalimutan yung unang pagkakataon na nakita ko siya sa gate namin. Hindi siya yung tipo ng lalaki na mapapalingon ka sa kalsada. Pero may kung ano sa kanya na nagpatahimik sa akin. Nakasuot siya ng lumang asul na polo shirt na may mantsa ng tuyong semento sa laylayan. May suot siyang kupas na sombrero na halatang laging nasa ilalim ng araw. Pero yung kamay niya,
Yun ang unang napansin ko. Nung iniabot niya sa akin yung toolbox niya para buksan ko ang pinto, nakita ko ang mga daliri niya. Magaspang. Maraming linya ng hirap. May mga peklat na halatang nakuha sa maraming taon ng pagtatrabaho. Pero nung nagtama ang tingin naming dalawa, hindi ko nakita yung pagod. Maamo ang mga mata niya. Parang laging may gustong itanong, pero pinipili na lang manahimik. Ma'am Talisa, ako po si Severino. Pinapunta po ako ni Sir Benhurnio, sabi niya. Napakababa ng boses niya. Mahinahon. Malayo sa boses ni Benhur na laging parang nakikipagkumpitensya sa hangin. Pinatuloy ko siya. Habang sinusuri niya yung butas sa kusina, nakatayo lang ako sa malayo. Pinapanood siya. Hindi siya tulad ng ibang trabahador na maingay o maraming kuro-kuro. Kinuha niya yung hagdan, umakyat, at maingat na hinawakan yung nabubulok na kahoy. Malalim na to, ma'am, sabi niya habang nakatingin sa taas. Hindi siya nakatingin sa akin, pero ramdam ko na alam niyang nakatingin ako. Hindi lang basta tagpi ang kailangan dito. Pati yung mga pundasyon sa likod nito, marupok na. Kailangan nating palitan ang lahat bago pa bumagsak sa inyo to. Marupok na. Parang tumama sa dibdib ko yung salitang yon. Hindi ko alam kung bakit, pero nung sinabi niya yon, parang hindi lang yung kisame ang tinutukoy niya. Parang pati yung nararamdaman ko, yung pagsasama namin ni Benhur, yung buong pagkatao ko, lahat yon, marupok na. Sige po, Mang Severino, sabi ko. Halos pabulong na lang. Gawin niyo ang dapat gawin. Ayusin niyo lahat. Tumingin siya sa akin. Matagal? Mas matagal kaysa sa dapat na tingin ng isang foreman sa kanyang kliyente. Walang mali siya, pero may pag-unawa. Yun ang nakakatakot. Sa loob ng 10 taon na kasal ako kay Benhur, ngayon lang ako tinignan ng isang lalaki na parang nakikita ang totoo kong nararamdaman sa likod ng maayos kong damit at mamahaling pabango. Sisimulan ko po bukas ng umaga, ma'am, sabi niya bago siya umalis. Nung gabing yon, habang nakahiga ako sa malapad naming kama, hindi ako makatulog. Pinakinggan ko yung katahimikan ng bahay. Dati, sanay na ako sa katahimikang to. Pero nung gabing yon, iba. Parang may nagbago. Parang may pumasok na ingay sa sistema ko na hindi ko na kayang alisin. Iniisip ko yung mga magaspang na kamay ni Severino. Iniisip ko kung paano niya hinawakan yung butas sa kisame nang may pag-iingat, na parang ayaw niyang mas lalong masaktan yung bahay. Sana pala, hinayaan ko na lang na tuluyang mabulok yung kisame. Sana hindi ko na siya tinawag. Dahil nung sinabi niyang aayusin niya ang lahat, hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pagkasira ng buong buhay ko. At sa pagpikit ng mga mata ko, ang huling imaheng nakita ko ay hindi ang muka ng asawa ko na nasa kabilang dulo ng mundo, kundi ang maamong tingin ni Severino habang sinasabi niyang marupok na ang pundasyon ng bahay na kinatatayuan ko. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Tuwing 7:00 ng umaga, naririnig ko na ang ingay ng luma niyang motor sa labas ng gate. Isang tunog na dati ay ituturing kong istorbo sa katahimikan ko. Pero unti-unti, naging hudyat ito na hindi na ako mag-isa sa loob ng 8 oras. Pumapasok siya bitbit ang kanyang toolbox at isang baunan na nakabalot sa plastik. Simple lang si Severino. Walang maraming arte. Diretso siya sa kusina, aakyat sa hagdan at magsisimulang magpukpok. Noong una, lumalayo ako. Nagkukulong ako sa kwarto o kaya ay abala sa pag-aasikaso kay Shayna para sa school. Pero mahirap iwasan ang presensya ng isang tao sa loob ng sarili mong bahay.
lalo na kung ang bawat kalampag ng martilyo niya ay tila sumasabay sa pintig ng puso ko. Mang Severino, kape po muna, sabi ko isang umaga. Inilapag ko ang tasa sa mesa, malapit sa paanan ng hagdan niya. Bumaba siya. Pinupunasan ang pawis sa noo, gamit ang isang kupas na bimpo na nakasabit sa balikat niya. Doon ko napansin ang amoy niya. Amoy ng tabas na kahoy, semento, at isang uri ng sabon na panlaba na hindi ko matukoy. Amoy ng trabaho. Amoy ng pagpapakapagal. Malayo sa amoy ng asawa ko na laging amoy dagat at mamahaling pabango na binibili niya sa duty-free. Salamat, ma'am, sabi niya. Kinuha niya ang tasa. Napansin ko ang panginginig ng kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod ng maghapong paghawak sa mabibigat na kagamitan. Kumain na ba kayo? Tanong ko. May natira pa kaming almusal ni Shaina. Sayang naman kung itatapon ko lang. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat ho, pero nakakahiya na. Sobra-sobra na ho ang pag-aasikaso niyo sa akin. Hindi naman, sagot ko. At doon ko naramdaman ang unang kurot ng pagkakaila sa sarili ko. Kausap lang naman ang kailangan ko. Naupo siya sa dulo ng upuan sa kusina. Tila nag-iingat na hindi madumihan ang aming mamahaling furniture. Doon nagsimula ang mga kwentuhan. Simple lang noong una. Tungkol sa mga materyales, sa mga nakaraang bahay na ginawa niya, hanggang sa napunta sa personal na buhay. Nalaman kong guda na pala siya. 5 taon na siyang byudo. Ang anak niyang si Jomari ang natitira niyang kayamanan. Mag-isa niyang itinaguyod ang bata sa pamamagitan ng paggawa ng mga bahay ng ibang tao, habang ang sarili nilang bahay ay nananatiling maliit at hindi tapos. Mahirap din ang mag-isa, no? Bigla kong naitanong, tumingin siya sa akin. Matagal. Inilapag niya ang tasa ng kape. Mahirap, ma'am, pero minsan mas mahirap yung may kasama ka nga, pero pakiramdam mo, mag-isa ka pa rin. Tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Parang binasa niya ang pinakatatago kong lihim. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman yung lamig sa loob ng bahay na to, sa kabila ng mga naggagandahang gamit at malaking telebisyon? Ganun ba ang nararamdaman niyo, ma'am? Tanong niya. Hindi mapanghusga ang boses niya. Parang nagtatanong lang siya tungkol sa lagay ng panahon. Hindi ako nakasagot agad. Kinuha ko ang basahan at nagkunwaring abala sa pagpupunas ng counter. Alam mo naman ang buhay siyaman, Mang Severino. Sanayan lang yan. Hindi nasasanay ang puso sa lungkot, Ma'am Talisa. Sabi niya bago siya tumayo para bumalik sa trabaho. Natututo lang tayong magpanggap. Kinahapunan, tumawag si Ben-Hur. Oh, kumusta yung kisame? Bungad niya. Naririnig ko ang ingay ng hangin sa kabilang linya. Magkano na ang nagastos mo? I-send mo sa akin ang breakdown para ma-check ko. Maayos na, Ben-Hur, sagot ko. Maayos na yung butas. Pero sabi ni Severino, marami pa raw kailangang palitan sa mga pundasyon. Gastos na naman, buntong hininga niya. Sige, ibibigay ko ang kailangan. Sabihin mo sa kanya, bilisan niya. Ayokong may ibang lalaking umaaligid sa bahay ng matagal. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na yung ibang lalaki na yun ang tanging nagtanong sa akin kung kumusta na ako. Gusto ko sanang sabihin na yung ibang lalaki na yun ang nakapansin na hindi ko naubos ang pagkain ko dahil wala akong gana. Pero nanahimik ako. Sige, sasabihin ko. Sabi ko na lang bago ko ibaba ang telepono. Pagbaba ko sa kusina, tapos na si Severino para sa araw na yon. Nagliligpit na siya ng gamit. Pero bago siya lumabas,
Tumigil siya sa tapat ng pinto. Ma'am, may napansin po ako sa lababo niyo kanina. Maluwag yung tubo. Inayos ko na rin ho, para hindi na kayo mahirapan, sabi niya. Salamat, Mang Severino. Magkano ang idadagdag ko? Umiling siya. Wala ho. Kasama na yun sa pag-aalaga sa bahay niyo. Mahirap na ang may tumutulo. Mas lalong nakakalungkot pakinggan sa gabi. Nung gabing yon, habang nakahiga ako, pinakinggan ko ang lababo. Wala nang tulo. Tahimik na. Pero sa katahimikang yon, mas lalong naging malakas ang boses ni Severino sa isip ko. Hindi nasasanay ang puso sa lungkot, Ma'am Talisa. Natututo lang tayong magpanggap. Bakit kailangang sa kanya ko pa marinig ang mga salitang yun? Bakit parang mas kilala niya ang loob ko kaysa sa asawa ko na 10 taon ko nang kasama? Kinabukasan, paggising ko, hindi na ako nag-ayos para kay Ben-Hur o para sa mga kapitbahay na baka makakita sa akin. Nagsuot ako ng isang bestidong matagal ko nang hindi na isusuot. Yung kulay asul na nagpapatingkad sa balat ko. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Sabi ko sa sarili ko, ginagawa ko to para sumigla naman ang araw ko. Pero alam ko ang totoo. Nag-aabang ako sa tunog ng luma niyang motor. Nag-aabang ako sa mga magaspang na kamay na tila mas nakakaalam kung paano hahawakan ang mga sugat na hindi nakikita. Hindi ko alam na sa bawat pagpukpok niya ng martilyo sa itaas, unti-unti na rin palang gumuho ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. At ang hindi ko alam, may isang pares ng mga mata na pala ang nakamasid sa akin mula sa kabilang bakod, ang biyenan kong si Doña Celestina, na parang laging nakakaamoy kung kailan nagsisimulang mabulok ang isang bagay. Nung araw na yon, habang inaabutan ko siya ng tubig, nagtama ang mga daliri namin. Sandali lang. 1 segundo lang siguro. Pero sa maikling sandaling yon, tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Hindi siya agad bumitaw. At ako, hindi rin ako agad lumayo. Salamat, Talisa, sabi niya. Wala nang, ma'am. Doon ko napagtanto, nasa panganib na ako. At ang mas nakakatakot, parang ayaw ko nang iligtas ang sarili ko. Ewan ko ba kung kailan nawala yung ma'am. Siguro kasabay nung mga hapon na mas pinipili ko ng kinang tumambay sa kusina kaysa sa sala. O baka nung mga sandaling nakakalimutan ko nang asawa ako ng isang opisyal sa barko at nararamdaman ko na lang na isa akong babaeng uhaw sa simpleng atensyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging detalyado ang pagkakakilala ko kay Severino. Alam ko na kung kailan siya hihinto para magpunas ng pawis. Alam ko na kung anong tono ng pagpukpok niya ang ibig sabihin ay malapit na siyang matapos. At alam ko rin na kapag tumingin siya sa akin, may kung anong init na gumagapang sa dibdib ko na hindi kayang ibigay ng kahit anong jacket o kumot. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga kabinet sa kusina, biglang bumuhos ang ulan. Hindi lang basta ulan. Yung tipong akala mo ay lulubog na ang mundo. Kasabay nito ang pagkutitap ng ilaw hanggang sa tuluyang mamatay ang kuryente. Ma'am, Talisa, nasaan kayo? Narinig ko ang boses niya sa dilim. Nandito ako, Severino, sa tabi ng lababo, sagot ko. Ramdam ko ang kaba. Hindi takot sa dilim, kundi takot sa kung ano ang pwedeng mangyari sa gitna ng kadiliman na to. Narinig ko ang mga yapak niya. Mabagal. Maingat. Hanggang sa naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Amoy semento at basang lupa. Isang amoy na dati ay ayaw ko. Pero ngayon ay tila hinahanap-hanap ko na. Huwag kayong matakot.
Nandito lang ako, bulong niya. Doon ako lumingon. Kahit madilim, aninag ko ang balangkas ng mukha niya dahil sa liwanag ng kidlat mula sa labas. Sa daling yon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Hindi ko na inisip si Ben-Hur. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng mga kapitbahay. Ang tanging alam ko lang, pagod na akong maging matatag. Pagod na akong mag-isa. Huminga ako ng malalim at bago ko pa mapigilan ang sarili ko, naramdaman ko na lang ang kamay ko na humahawak sa braso niya. Magaspang. Matigas. Pero nung humawak din siya sa kamay ko, inaka natin na mamamana ko. Pan ko ang lambot ng pag-iingat niya. Severino, tawag ko sa pangalan niya. Isang tawag na puno ng lahat ng tanong na hindi ko kayang bigkasin. Bakit ngayon ka lang? Bakit ikaw pa? Bakit kailangang maging ganito? Hindi siya sumagot sa salita. Sa halip, naramdaman ko ang marahan niyang paglapit. Ang hininga niya sa noo ko. Ang bawat sandali ay parang tumitigil. Sa gitna ng ingay ng ulan sa labas, ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Mali ito, Talisa, bulong niya. Pero hindi siya lumalayo. Alam kong mali ito. Alam ko, sagot ko. Pero bakit pakiramdam ko, ito lang ang tama sa buhay ko ngayon? Doon nagtagpo ang aming mga labi. Hindi ito tulad ng sa mga pelikula. May lasa ito ng pagsisisi at pangungulila. Isang halik na tila bahuling pagkakataon na naming huminga. Sa sandaling yon, naging taksil ako. Pero sa gitna ng kataksilang yon, naramdaman ko ang isang uri ng buhay na matagal nang pinatay ng distansya at obligasyon. Bamap. Pero ang bawat panandali ang langit ay may kapalit na impyerno. Kinaumagahan, pagkagising ko, nakaramdam ako ng matinding bigat. Tumingin ako sa bakanteng bahagi ng kama ko at doon ko naalala ang lahat. Ang bawat haplos, ang bawat bulong ni Severino sa dilim. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siya sa kusina, abala sa pagliligpit ng mga gamit niya. Hindi niya ako matignan ng diretso. Ang maamong muka niya kahapon ay napalitan ng isang muka na tila pasan ang buong mundo. Severino, tawag ko. Aalis na ho ako, ma'am, sabi niya. Ibinalik niya ang ma'am. Ang pader na giniba namin kagabi ay tila mas lalong tumaas at kumapal ngayon. Tapos na ho ang trabaho ko rito. Wala na hong tulo ang kisame niyo. Pero yung napag-usapan natin, yung nangyari, tumigil siya at tumingin sa akin. May lungkot sa mga mata niya na bumasag sa puso ko. May utang na loob ako kay Sir Ben-Hur, ma'am. Tinulungan niya ang anak ko nung operasyon nito 2 taon na ang nakakaraan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung itutuloy ko pa ito. Gusto ko siyang pigilan. Gusto ko siyang yakapin at sabihing kalimutan na ang utang na loob na yan. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang busina ng isang sasakyan sa labas. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Kilala ko ang tunog na yon. Isang puting SUV na pag-aari ng biyenan ko. Talisa! Talisa! Buksan mo ang gate! Sigaw ni Doña Celestina mula sa labas. Nagkatinginan kami ni Severino. Ang pawis ko ay naging malalamig na butil. Mabilis kong inayos ang buhok ko at ang suot kong damit. Tumingin ako sa paligid. May naiwan ba kaming bakas? May ebidensya ba ng nangyari kagabi? Dito ka lang, sabi ko kay Severino. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang matalim na tingin ni Doña Celestina. May hawak siyang payong kahit wala ng ulan. Ang kanyang mga mata ay parang agila
na naghahanap ng biktima. Bakit ang tagal mong magbukas? At bakit parang bagong gising ka lang? Tanong niya habang dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay. At sino ang kausap mo rito? Naririnig kong may boses ng lalaki. Yung foreman po, mama. Si Mang Severino. Tinatapos lang po yung mga huling gamit. Paliwanag ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Naglakad si Doña Celestina patungo sa kusina. Bawat yapak ng kanyang takong ay parang tunog ng hatol sa akin. Tumigil siya sa tapat ni Severino na noon ay nakayuko lang at nagliligpit ng gamit. Severino, di ba? Tanong ni Celestina. Matagal na ba ang trabahong ito? Parang 1 buwan ka na yatang pabalik-balik dito Malaki po kasi ang sira ng kisame, ma'am, sagot ni Severino. Hindi tumitingin sa kanya. Tumaas ang kilay ni Celestina. Lumapit siya sa hapagkainan at may kinuha. Isang maliit na bagay na nagpatingkad sa putla ng mukha ko. Isang panyo. Isang panyong may burdang letrang S. Naiwan mo yata ito rito sa lamesa, Severino, sabi ni Celestina. Ang tono ng boses niya ay puno ng malisya. O baka naman, sinadya mong iwan para may dahilan kang bumalik? Tumingin sa akin ang biyenan ko. Isang tingin na nagsasabing, alam niya. Hindi man niya sabihin ng direkta. Alam kong may nabuo ng hinala sa isip niya na hindi na mabubura kailanman. Doon ko napagtanto. Ang lihim namin ni Severino ay hindi na lihim. Nagsimula na ang pag-alon ng panganib at ang tanging tanong na lang ay kung kailan kami tuluyang lalamunin nito. Ma'am Talisa, mauuna na ho ako, mabilis na sabi ni Severino. Kinuha niya ang toolbox niya at mabilis na lumabas. Naiwan kami ni Celestina sa kusina. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na tila ba nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Talisa, tawag niya sa akin. Mag-ingat ka. Ang bahay na may marupok na pundasyon, madaling gumuho. Pero ang babaeng may marupok na dangal, hinding-hindi na makakatayo kapag nadapa. Nung gabing yon, tumawag si Ben-Hur. Video call. O Talisa, bakit parang mugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Tanong niya. Pilit akong ngumiti sa harap ng screen. Wala to, Ben-Hur. Napuyat lang ako sa pag-aayos ng bahay. Mabuti naman. Malapit na akong umuwi, asawa ko. May sorpresa ako sa inyo ni Shaina. Magkita tayo sa birthday niya, ha? Ngumiti ako. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong sumigaw. Paano ko siya haharapin? Paano ko itatago ang katotohanang ang bahay na pinaghirapan niyang itayo ay may isa ng malaking bitak na hindi kayang ayusin ng kahit anong semento? At sa kabilang kalsada, alam kong nakatingin din si Severino sa aming bahay. Dala ang parehong kasalanan na magpapabago sa aming lahat magpakailanman. Ang akala ko, sapat na yung babala ni Mama Celestina para matakot ako. Akala ko, nung nakita ko yung hitsura ng asawa ko sa screen ng cellphone, mahihimasmasan na ako. Pero iba pala kapag ang puso mo ay matagal na nagutom. Kapag nakatikim ka ng kaunting init pagkatapos ng maraming taon ng ginaw, nagiging desperado ka. Nagiging handa kang isugal ang lahat kahit alam mong sunog ang dulo. 1 linggo matapos ang trabaho sa bahay, hindi ko na matiis. Ang bawat sulok ng kusina ay nagpapaalala sa akin kay Severino. Yung amoy ng bagong pinturang cabinet, yung kinis ng lababo, lahat yon may bakas ng mga kamay niya. Nagdahilan ako kay Mama Celestina na pupunta ako sa salon ni Miren. Ang kaisa-isa kong kaibigan na nakakaalam ng lahat. Si Miren ang takbuhan ko, ang taong hindi ako hinuhusgahan, pero laging nagpapaalala na
Talisa, apoy ang nilalaro mo. Nandito siya sa likod. Bulong ni Miren pagpasok ko sa salon. Amoy ng ammonia, hairspray, at murang shampoo ang sumalubong sa akin. Isang maliit na kwarto sa likuran ng parlor ang nagsisilbing tambakan ng mga tuwalya at gamit. Doon, naghihintay si Severino. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa isang lumang plastik na upuan. Suot niya ang parehong maong na jacket na may mantsa ng pintura sa siko. 3 detalye ang tumatak sa akin sa sandaling yon. Ang nanginginig niyang mga kamay na nakapatong sa tuhod, ang bilis ng paghinga niya na parang galing sa takbo, at ang lungkot sa kanyang mga mata na biglang napalitan ng relief nung makita ako. Hindi ko na kaya, Talisa, bungad niya. Tumayo siya at mabilis akong nilapitan. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog. Sa tuwing nakikita ko ang anak ko, sa tuwing naaalala ko si Ben-Hur, parang may sumasakal sa akin. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ikaw lang ang nakikita ko. Severino, dapat na nating itigil to, sabi ko. Pero ang mga kamay ko ay kusa ng lumilingkis sa baywang niya. Ang dila ko ay nagsisinungaling, pero ang katawan ko ay nagsasabi ng totoo. Alam ko. Alam ko. Sagot niya habang ibinabaon ang muka sa leeg ko. Sa maliit na kwartong yon, sa gitna ng mga tumpok ng maruruming tuwalya, muli kaming naging taksil. Bawat haplos ay may kasamang kaba. Bawat halik ay may lasa ng takot. Ito na ba ang tinatawag nilang pag-ibig? O isa lang itong matinding pagtakas sa buhay na hindi ko nagusto? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Biglang tumunog ang cellphone ko. Ben-Hur calling. Video call. Nagkatinginan kami ni Severino. Ang mundo ay tila huminto. Ang ringtone ng cellphone ko ay parang tunog ng sirena ng pulis sa loob ng napakatahimik na kwarto. "Huwag mong sasagutin," bulong ni Severino. Ang boses niya ay nanginginig. Kailangang sagutin to. Kapag hindi ko sinagot, magtataka siya. Alam ni Mama Celestina na nandito ako sa salon, sagot ko. Mabilis kong inayos ang damit ko at ang buhok kong nagulo. Lumayo ako ng kaunti kay Severino. "Tumahimik ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog." Pinindot ko ang accept. "O Talisa, bakit ang dilim dyan?" Bungad ni Ben-Hur. Nakasuot siya ng jacket. Mukhang nasa deck siya ng barko. Ang hangin ay malakas. Humahampas sa speaker ng phone ko. Nasa likod ako ng salon ni Miren, Ben-Hur. Nagpapatreatment ako ng buhok. Medyo mahina ang ilaw dito, sagot ko. Ramdam ko ang malalamig na pawis sa likod ko. 1 metro lang ang layo ni Severino sa akin. Nakatayo. Pigil ang hininga. Tila isang rebulto ng kasalanan. Sige. Tumawag lang ako para sabihin na baka mapaaga ang uwi ko. May problema sa makina. Ititigil muna ang biyahe sa susunod na port. Baka sa makalawa, nasa Pilipinas na ako. Parang gumuho ang kisameng kakagawa lang ni Severino. Sa makalawa? Ulit ko. Oo. Surprise sana to, pero hindi ko na matiis. Miss na miss ko na kayo ni Shayna. O sige na, malakas ang signal dito sa taas. Baka maputol. I love you, Talisa. I love you too, Ben-Hur. Sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Pagbaba ng phone, muntik na akong mabuwal. Sinalo ako ni Severino. Ang mga kamay niyang magaspang ay malamig na rin. Uuwi na siya, bulong ni Severino. Talisa, ano nang gagawin natin? Hindi ako makapagsalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pintig ng sarili kong puso. Sa isip ko, nakikita ko na ang muka ni Ben-Hur. Ang muka ng taong nagtiwala sa akin. Ang taong nagtrabaho sa gitna ng dagat para lang mabigyan ako ng magandang buhay. At sa tabi niya,
Ang muka ni Mama Celestina na may nakakalokong ngiti na tila ba hinihintay lang ang sandali na tuluyan akong mawasak. Kailangan mo nang umalis, Severino. Sabi ko, itinataboy siya. Huwag mo na akong tatawagan. Huwag ka na ring pupunta sa bahay. Tapos na tayo. Talisa, makinig ka. Sabi nang umalis ka na. Pasigaw kong bulong. Nung gabing yon, habang nag-iimpake si Miren ng mga gamit niya sa salon, hindi ko mapigilang mapatingin sa salamin. Sino ba itong babaeng to? Isang asawang naghihintay sa pag-uwi ng asawa o isang taksil na nagluluksa sa pagtatapos ng isang ugnayang hindi naman dapat nagsimula? Ang masama sa bawal na pag-ibig, hindi lang yung takot na mabuking ang nakakamatay, kundi yung katotohanan na kahit anong ayos mo sa buhok mo, kahit anong bango ng pabango mo, amoy na amoy mo pa rin ang sarili mong pagkakasala. Habang naglalakad ako pauwi, nakita ko si Mama Celestina sa beranda ng bahay nila. Nakatanaw siya sa kalsada, hawak ang kanyang rosaryo. Nung dumaan ako, tumingin siya sa akin. Isang tingin na tila binabasa ang bawat hibla ng damit ko. Gabi na, Talisa, sabi niya. Siguraduhin mong maayos ang lahat sa bahay niyo. Darating na ang asawa mo. Ayaw nating may makita siyang dumi sa loob ng sarili niyang tahanan. Diba? Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa loob ng bahay at mabilis na nilak ang pinto. Sumandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang bahay na ito, ang bahay na pinaghirapan naming buuin, parang biglang naging isang napakalaking kulungan. At sa pag-uwi ni Ben-Hur sa Makalawa, alam kong hindi lang sorpresa ang dala niya. Dala niya ang katotohanang hindi ko alam kung paano tatakasan. Nasaan na ang pundasyon na sinasabi ni Severino? Wala na. Dahil sa bawat hakbang ko palayo sa kanya, naramdaman ko ang unti-unting pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Malapit na ang bagyo, at sa pagkakataong ito, walang kahit anong pagkukumpuni ang makakapagligtas sa akin. Nilinis ko ang lahat. Kinuskos ko ang bawat sulok ng bahay hanggang sa mamula ang mga palad ko. Ginamitan ko ng pinakamatapang na Zonrox ang banyo, nag-spray ako ng napakaraming air freshener sa sala, at pinalitan ko ang lahat ng sapin sa kama. Gusto kong burahin ang amoy ni Severino. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kung malinis ang paligid ko, malinis na rin ang budhi ko. Pero habang nagpupunas ako ng bintana, nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin. Mugto ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Kahit anong kuskus ko, hindi ko matanggal yung pakiramdam na may nakadikit na uling sa kaluluwa ko. Bakit ba ang dumi-dumi ko pa rin sa sarili kong paningin? Ma, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Shayna. Nakatayo siya sa pinto, yakap-yakap ang kanyang manika. Mabilis kong pinunasan ang mukha ko. Wala nak, napuwing lang si Mama. Excited ka na bang makita si Papa? Tumango ang anak ko, tuwang-tuwa. Hindi niya alam. Walang malay ang bata na ang pundasyon ng pamilyang kinalakihan niya ay parang anay na unti-unting kinakain mula sa loob. Kinabukasan, mas maaga sa inaasahan, narinig ko ang pamilyar na busina sa labas. Hindi lang basta busina, isang masayang tunog na nagsasabing, "Nandito na ako." Tumakbo si Shayna sa labas. "Papa! Papa!" Nakatayo lang ako sa may pintuan. Parang naging semento ang mga paa ko. Nakita ko si Ben-Hur na bumaba mula sa puting van. Masigla, may dalang malalaking maleta at may bitbit na isang malaking buke ng bulaklak. Ang asawa ko, ang taong nagpakapagod sa gitna ng dagat. "Talisa!" Sigaw niya nung makita ako. Binuhat niya si Shayna at mabilis na lumapit sa akin.
Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na punong-puno ng pananabik, pero para sa akin, parang isang gapos na humihigpit sa leeg ko. Ben-Hur, ang aga mo, ang tanging nasabi ko. Amoy dagat siya. Amoy airport. Amoy ng mundong wala si Severino. Gusto ko kayong isurprise eh. Happy anniversary, asawa ko. Sabi niya sabay abot ng mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Wow! Ang ganda na ng bahay! Ang ayos ng pagkakagawa ni Severino. Ah? Mukhang sulit ang binayad ko. Gusto kong masuka. Gusto kong sumigaw. Sulit! Hindi niya alam kung gaano kasakit ang presyong ibinayad ko para sa pagkakaayos ng bahay na to. Pumasok kami sa loob. Masaya ang lahat, maliban sa akin. Habang nagkukwento si Ben-Hur tungkol sa mga pinuntahan niyang bansa, biglang bumuhos ang ulan. Napakalakas. Parang nakikiramay ang langit sa gulo ng isip ko. Ay, may tumutulo pa rin yata, sabi ni Ben-Hur habang nakatingin sa kisame malapit sa storage room sa tabi ng kusina. Akala ko ba tapos na? Baka hindi pa po tuyo yung sealant, Papa, sabi ko. Pilit na ginagawang normal ang boses. Hayaan mo, tatawagan ko si Severino mamaya. O baka naman nandito lang yun sa malapit. Itatanong ko kung bakit may tulo pa. Sabi ni Ben-Hur habang naglalakad patungo sa storage room para kumuha ng timba. Ang puso ko ay parang lalabas na sa dibdib ko. Dahil bago pa man dumating si Ben-Hur, alam kong pumunta si Severino kaninang umaga para kunin ang huli niyang gamit sa bodega. At nung bumuhos ang ulan ng ganitong kalakas, baka hindi pa siya nakakaalis. Ben-Hur, huwag na. Ako na lang, sabi ko, sinusubukang harangan ang pinto ng bodega. Pero huli na. Binuksan ni Ben-Hur ang pinto. Madilim sa loob, amoy semento at luma. Pinasadahan ni Ben-Hur ng flashlight ang bawat sulok. Hindi ko makahinga. Nanlalamig ang mga daliri ko habang iniisip ko na baka nandoon si Severino, nakatago sa likod ng mga sako ng semento. Nanginginig gaya ko. Wala namang tulo dito sa loob, sabi ni Ben-Hur. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Pero bakit parang nakakita ka ng multo, Talisa? Pinapawisan ka ng malalamig. Mainit lang siguro, Ben-Hur, sagot ko. Lumabas kami ng bodega. Inilapag ni Ben-Hur ang gamit niya sa lamesa sa kusina. Pero nung ilalapag na niya ang susi niya, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang relo. Isang luma at gasgas na relo na may suot na leather strap. Relo ng isang trabahador. Alam ko ang relong yon. Yun ang relong suot ni Severino tuwing nagtatrabaho siya. Naiwan niya sa lamesa bago siya nagtago o baka bago siya mabilis na umalis. Dahan-dahang kinuha ni Ben-Hur ang relo. Tiningnan niya ito ng maigi. Ang mukha niya na kanina ay punong-puno ng saya. Unti-unting nagbago. Naging seryoso. Naging matalas. Talisa, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay mababa. Parang kulog na malayo pa, pero alam mong paparating na. Sino ang nag-iwan nito dito? Kay Severino siguro yan, Ben-Hur. Nakalimutan niya siguro nung huling araw niya dito, sabi ko. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Nung huling araw niya? Tanong ni Ben-Hur. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Pero bakit mainit pa itong relo? Parang kakahubad lang. Sa sandaling yon, narinig namin ang isang kalabog mula sa loob ng bodega. Isang sako ng semento ang bumagsak. Tumitig si Ben-Hur sa pinto ng bodega. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. At sa likod niya, sa may bintana ng kusina, nakita ko si Mama Celestina na nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan. Nakangiti
habang nakatingin sa aming dalawa. Alam ko na, wala na akong matataguan. Severino! Sigaw ni Ben-Hur habang mabilis na binubuksan ulit ang pinto ng bodega. Lumabas ka dyan. Ito na ang kinatatakutan ko. Ang sandali na ang lahat ng kasinungalingan ko ay sasabog sa harap ko. Hindi ko na alam kung paano huminga. Hindi ko na alam kung paano ililigtas ang sarili ko, ang asawa ko, o ang pamilyang unti-unti nang nadudurog sa harap ng mga mata ko. Hanggang saan ba kayang magpatawad ng isang tao? O baka mas tamang itanong, hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang kasalanang alam mong wawasak sa lahat ng mahal mo? Lumabas si Severino. Hindi siya lumabas na parang isang lalaking handang makipaglaban para sa pag-ibig. Lumabas siya na parang isang basang sisiw, madungis, puno ng puting alabok ng semento, ang buhok, at nanginginig ang mga tuhod. Sa sandaling iyon, ang Severino na minahal ko, ang lalaking nagbigay sa akin ng init sa gitna ng lamig, ay nagmukhang isang hamak na magnanakaw sa loob ng sarili naming bahay. Sir Ben-Hur! Ang tanging nabigkas niya. Halos hindi lumabas ang boses niya sa lalamunan. Nanatiling tahimik si Ben-Hur. Isang nakakatakot na katahimikan. Tumingin siya kay Severino. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at muling ibinalik ang tingin sa relong hawak niya. Nakita ko ang paggalaw ng panga ni Ben-Hur. Nakita ko ang unti-unting pamumula ng kanyang mga mata. Hindi ito galit na sumasabog agad. Ito ay galit na lulunurin ka sa bigat. Tinulungan kita, Severino. Mahinang sabi ni Ben-Hur. Pero ang bawat salita ay parang hapdi ng latigo. Nung kailangan ng anak mo ng pampagamot, hindi ako nag-atubili. Dahil ang sabi ko, mabuti kang tao. Dahil ang sabi ko, kaibigan kita. Patawad, sir. Patawad ho. Napaluhod na si Severino sa sahig ng kusina. Ang magaspang niyang mga kamay na dati ay humahaplos sa akin ay nakatakip na ngayon sa kanyang mukha. Gusto kong lumapit. Gusto kong sabihin na kasalanan ko rin. Gusto kong sumigaw na hindi lang siya ang dapat sisihin. Pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang dila ko ay naging parang tingga. Nakatayo lang ako doon. Pinapanood ang pagguho ng mundo ko. Papa, bakit po umiiyak si Mang Severino? Biglang sumulpot si Shayna sa pintuan ng kusina. Doon ko naramdaman ang tunay na saksak sa puso. Ang kawalang malay ng anak ko ang pinakamabigat na parusa. Shayna, pumasok ka sa kwarto. Utos ni Ben-Hur. Hindi siya lumingon, pero ang boses niya ay gumuho na rin. Pero Papa, sabi nang pumasok ka sa kwarto! Naiyak si Shayna at patakbong lumayo. Ang tunog ng kanyang mga yapak palayo ay tila tunog ng pagtalikod ng kaisa-isang bagay na malinis sa buhay ko. Magpaliwanag ka, Talisa, sabi ni Ben-Hur habang dahan-dahang humaharap sa akin. Sabihin mo sa akin na nagkakamali ako. Sabihin mo sa akin na kaya siya nandito kasi may tinatapos lang siyang trabaho. Sabihin mo sa akin na itong relong ito, hindi ito ang dahilan kung bakit parang ayaw mo akong yakapin kanina. Ben-Hur, humagulgol na ako. Ben-Hur, patawad. Hindi ko sinasadya. Nag-iisa lang ako. Nag-iisa? Natawa si Ben-Hur, isang tawang puno ng pait. Nag-iisa ka habang ako ay nasa gitna ng dagat. Sinusugal ang buhay ko para lang mapaganda itong bahay na to. Para lang maibigay ang lahat ng luho nyo. Yun ba ang tawag mo sa pag-iisa? Hindi lang pera ang kailangan ko, Ben-Hur. Sigaw ko.
Sa wakas ay lumabas din ang lahat ng hinanakit na kinimkim ko ng maraming taon. Kailangan ko ng asawa, kailangan ko ng makakausap, kailangan ko ng taong makakakita sa akin. At siya ang nakakita sa'yo? Itinuro niya si Severino na nakasubsob pa rin sa sahig. Ang taong pinagkatiwalaan ko? Ang taong pinasok ko sa tahanan ko? Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Mama Celestina. Basang-basa siya ng ulan, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. May hawak siyang isang sobreng kulay kape. Huwag ka nang magtanong, Ben-Hur, sabi ni Celestina. Inilapag niya ang sobre sa lamesa, sa tabi ng relo ni Severino. Matagal ko na itong napapansin, pero ayaw kong maniwala ka lang sa salita ko. Kaya kumuha ako ng ebidensya. Nanginginig na kinuha ni Ben-Hur ang sobre. Inilabas niya ang mga litrato. Doon, kitang-kita kami ni Severino sa likod ng salon ni Miren, sa tapat ng isang motel sa highway. Ang mga sandaling akala namin ay tago kami sa mundo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ko. Hindi galing kay Ben-Hur, galing kay Mama Celestina. Wala kang utang na loob, dura ni Celestina sa akin. Binigay ng anak ko ang lahat sa'yo, pero mas pinili mo ang basurang gaya nito. Hindi gumalaw si Ben-Hur. Tinitingnan lang niya ang mga litrato, isa-isa, na parang bawat piraso ng papel ay isang kutsilyong ibinabaon sa kanyang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga litrato. Umalis ka na, Severino, sabi ni Ben-Hur. Napakakalma ng boses niya at yun ang pinakanakakatakot. Umalis ka na bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Isama mo na ang relo mo at isama mo na rin ang dumi na dinala mo sa bahay ko. Patawad po, tumayo si Severino. Hindi tumitingin kahit kanino. Kinuha niya ang relo sa lamesa at mabilis na lumabas sa ulan. Hindi na siya lumingon sa akin. Sa huling sandali, iniwan niya ako sa gitna ng sunog na kami mismo ang nagsimula. Tumingin sa akin si Ben-Hur. Wala nang galit sa mga mata niya. Wala na ring pagmamahal. Ang tanging nakita ko ay ang isang malalim na kawalan. Ang uri ng tingin na ibinibigay mo sa isang bagay na dati mong iniingatan, pero ngayon ay wala ng silbi, kundi itapon. Mag-impake ka na, Talisa, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita palalayasin ng walang pera. Ibibigay ko ang gusto mo. Mapapasa iyo na ang lahat ng katahimikan at pag-iisa na hinahanap mo. Pero ang anak ko hindi mo na makukuha. Hindi, Ben-Hur. Huwag si Shaina. Patawarin mo ako, wag lang ang anak ko. Lumuhod ako, naggagapang sa paanan niya. Hinahawakan ang laylayan ng pantalon niya. Pero tinabig niya ako. Walang emosyon, walang lingon likod na umakyat siya sa taas. Iniwan akong nakadapa sa malamig na sahig ng kusina. Kasama ang mga litrato ng aking kahihiyan. At ang matalim na titig ng biyanan kong sa wakas ay nakuha na ang gusto niya. Nakalabas na si Severino. Nakatago na si Shaina. Paalis na si Ben-Hur. Sa huli, naiwan akong mag-isa sa loob ng magandang bahay na ito. Ang bahay na may maayos na kisame, may matibay na pader, at may bagong pinturang cabinet. Pero wala ng kaluluwa. Totoo nga ang sabi ni Severino noong una. Ang pundasyon na marupok. Kapag bumagsak, walang semento ang makakapagbalik sa dati nitong anyo. At sa gabing iyon, habang humahagulgol ako sa dilim, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng kalungkutan. Hindi pala ito yung wala kang kasama, kundi yung may kasama ka, pero wala ka ng mukhang maihaharap sa kanila.
1 taon na ang lumipas. Kung titingnan mo ang bahay namin ngayon, wala ka nang makikitang bakas ng ulan o ng kahit anong bitak. Pininturahan na uli ni Ben-Hur ang gate bago siya tuluyang umalis. Maayos ang lahat. Mula sa labas, mukha pa rin itong tahanan ng isang masayang pamilya. Pero ang totoo, isa na lang itong magandang nicho ng mga pangarap na ako mismo ang pumatay. Hindi naging madali ang paghihiwalay namin. Walang sigawan, walang demandahan sa korte, dahil sa totoo lang, wala na akong lakas na lumaban pa. Tinupad ni Ben-Hur ang sinabi niya. Binigyan niya ako ng sapat na pera para makapagsimula isang maliit na pwesto ng karinderya sa kabilang bayan, malayo sa mapanghusgang mga mata ng barangay. Pero kinuha niya sa akin ang kaisa-isang bagay na nagpapatibok sa puso ko. Si Shaina. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang iyak ng anak ko nung hapon na isinakay siya ni Ben-Hur sa sasakyan. Hindi niya ako nilingon. Hindi siya kumaway. At yun ang pinakamasakit na parusa sa lahat. Ang makita ang sarili mong dugo at laman na tumitingin sa iyo nang may kalituhan at takot sa halip na pagmamahal. Tuwing hapon, bago ako matulog sa maliit kong kwarto sa likod ng karinderya, tinitingnan ko ang litrato niya. Gabi-gabi kong tinatanong ang sarili ko, bakit ko ba ginawa yon? Sulit ba ang ilang oras na init para sa habambuhay na lamig, si Severino? Balita ko ay lumipat na rin sila ng anak niya sa ibang lalawigan. Hindi na kami muling nag-usap. Hindi na rin niya ako hinanap. Marahil, tulad ko, mas pipiliin na lang niyang ibaon sa limot ang lahat. Minsan, kapag may dumadaang lalaki sa harap ng tindahan ko na amoy semento at kahoy, bigla pa ring tumitigil ang mundo ko. Pero mabilis ko ring ibinabalik ang atensyon ko sa pagluluto. Dahil alam ko na ang amoy na yon ay hindi na amoy ng kaligtasan, kundi amoy ng pagkawasak. Minsan, binibisita ako ni Miren. Siya na lang ang natira kong koneksyon sa dati kong buhay. Nakapost si Ben-Hur sa Facebook. Sabi ni Miren isang hapon habang kumakain kami. Kasama niya si Shaina sa Singapore. Mukhang masaya naman ang bata. May bago na ring kasama si Ben-Hur. Isang guro yata. Ngumiti ako. Kahit ramdam ko ang hapdi sa dibdib ko. Mabuti naman. Yun naman ang gusto ko para sa kanila. Ang magkaroon ng buhay na hindi magulo. Isang buhay na maayos ang pundasyon. Nung gabing yon, habang naglilinis ako ng mga mesa, tumingin ako sa kisame ng karinderya ko. May maliit na butas. May tumutulo na namang tubig dahil umuulan sa labas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko natatawagan ang kahit sinong foreman. Kukuha ako ng timba, sasaluin ko ang tubig, at hihintayin kong tumigil ang ulan. Natutunan ko na ang aral sa pinakamapait na paraan. Ang kalungkutan ay hindi pala gamot sa kasalanan. At ang pagtakas sa lamig ay hindi laging nagdadala sa iyo sa liwanag. Minsan, dinadala ka lang nito sa mas malalim na dilim. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung mapapatawad ko ang sarili ko. Siguro hindi na kailangan. Siguro ang sapat na kaparusahan ay ang mabuhay araw-araw na daladala ang alaala ng isang kisameng inayos, ng isang relong na iwan sa lamesa, at ng isang pamilyang gumuho dahil lang sa isang babaeng naghahanap ng pansin sa maling tao. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung naramdaman mo ang 10 taon ng panlalamig, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang pareho? Sigurado ka bang hindi ka rin aakyat sa marupok na hagdan para lang maramdamang buhay ka pa? Hindi ko alam ang sagot nyo. Pero ang alam ko, bawat pader na itinatayo natin sa paligid ng ating mga puso ay may kanya-kanyang bitak. Mag-ingat lang kayo, dahil minsan
Ang taong akala nyo ay aayos sa inyo, ang siya palang magpapabagsak sa buong mundo nyo. Ako si Talisa. At ito ang kwento ng aking pundasyong marupok. Isang kwentong hindi nagtatapos sa masaya, kundi sa isang tahimik na pagtanggap na may mga bagay na kapag nabasag na, kahit anong pandikit ang gamitin mo, hinding-hindi na muling mabubuo. Minsan, naiisip ko, ang buhay ay parang isang lumang resibo na itinago mo sa bulsa. Kupas na, halos hindi na mabasa ang mga numero. Pero alam mo kung para saan yon. Alam mo kung magkano ang ibinayad mo. At sa bawat gabi na isinasara ko ang trangka ng maliit kong karinderya, tinitingnan ko ang aking mga kamay. May mga paso na mula sa mantika. May mga gasgas mula sa pagkayod. Malayo na ito sa mga kamay na dati ay puro mamahaling lotion lang ang hawak. Pero ang mga kamay na ito, mas totoo sila ngayon. Mas ramdam ko ang bigat ng bawat sentimong kinikita ko. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bangko, may pumasok na isang binatilyo. Nakasuot siya ng uniforme ng isang vocational school. May bitbit siyang blueprint na nakarolyo. Isang order nga po ng adobo, tita, saka extra rice, sabi niya. Tumigil ang mundo ko, ang boses na yon, ang mga mata na yon. Jomari, bulong ko. Tumingin sa akin ang bata. Kumunot ang noo niya. Tila inaalala kung saan niya ako nakita. Pagkatapos, dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata. Nakilala niya ako. Ang babaeng naging dahilan kung bakit nasira ang pangalan ng tatay niya. Ang babaeng naging mitya ng kanilang pag-alis sa dating barangay. Ma'am Talisa, sabi niya, halos pabulong. Wala nang galit sa boses niya, pero may isang matinding lungkot na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Kumusta ang papa mo? Tanong ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang inilalagay ang pagkain sa plato niya. Maayos naman po siya. Nagtatrabaho pa rin. Pero hindi na siya tulad ng dati, sagot ni Jomari. Madalang na siyang magsalita at tuwing uulan, nakatitig lang siya sa labas. Parang may hinihintay na hindi naman darating. Hindi ako nakasagot. Ibinigay ko sa kanya ang pagkain at tumalikod ako para magkunwaring naghuhugas ng baso. Ayokong makita niya ang mga luhang hindi ko na mapigilan. Sige po, ma'am. Salamat po, sabi ni Jomari pagkatapos niyang kumain. Bago siya lumabas, lumingon siya ulit. Pinatawad na po kayo ni Papa. Sana mapatawad niyo rin ang sarili niyo. Nung gabing yon, matagal akong nakatitig sa kisame ng kwarto ko. Walang tulo. Maayos ang pagkagawa. Pero sa loob ng dibdib ko, may isang malaking butas na alam kong habambuhay nang nandyan. Tinignan ko ang huling text message na natanggap ko mula kay Ben-Hur. 6 na buwan na ang nakakalipas. Isang litrato ni Shaina na may hawak na medalya. Honor student ang anak mo. Yun lang ang sabi niya. Maikli, formal. Walang puwang para sa usapan. Pero sapat na yon para malaman ko na kahit wala ako sa tabi nila, maayos silang lumalaki. Na baka mas mabuting ang wala ako doon para hindi ko sila mahawaan ng dumi ko. Hanggang ngayon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko kapag tahimik na ang lahat. Pag-ibig ba talaga yon? O gutom lang ako sa atensyon ng isang lalaki? O baka pareho? O baka wala sa dalawa? Baka sadyang mahina lang talaga ang tao kapag naramdaman niyang nakakalimutan na siya ng mundo. Wala akong sagot. Siguro, hindi ko na kailangan ng sagot. Ang kailangan ko lang ay ang tanggapin na ang bawat desisyon natin ay may katumbas na presyo. At ako,
Binabayaran ko pa rin ang akin hanggang ngayon sa inyong mga nakikinig. Sa mga babaeng tulad ko na nakakaramdam ng lamig sa gitna ng marangyang buhay, huwag nyo nang hintayin na may masira pang kisame. Huwag nyo nang hintayin na may dumating na Severino para lang maramdamang mahalaga kayo. Ayusin nyo ang mga bitak habang maaga pa. Dahil kapag bumagsak ang pundasyon, hindi lang ang bahay ang madudurog, pati ang mga taong nakatira sa loob nito, magiging mga estranghero na lang na may bitbit na sugat na hindi na maghihilom. Pinapatay ko na ang ilaw. Bukas gigising uli ako ng maaga, magluluto, magtitinda. Mabubuhay sa gitna ng mga alaala. Muli, ako si Talisa. Isang asawa, isang ina, at isang babaeng natutong bumangon mula sa pagkawasak. Kahit alam kong ang peklat ng aking nakaraan ay habambuhay nang magpapaalala sa akin kung gaano kadelikado ang maghanap ng init sa maling apoy. Salamat sa pakikinig at sana sa kwento ko, mahanap nyo ang lakas na huwag gawin ang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan.